Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Tumatanaas naman daw ang remittances ngayong buwan dahil sa mga OFW. Paano to nakakatulong sa bansa? Yan ang pag-uusapan po natin sa episode na ito. Kung OFW o may kamag-anak ka abroad, nako, curious ka ba kung bakit napakaganda po ng pagpasok po ng remittances sa ating ekonomiya? Number one, kasi tumataas naman po talaga ang halaga ng dolyar kontra peso. Pag tumataas po ang halaga ng dolyar kontra peso, ang ibig sabihin niyan, tumataas din po ang palitan. So dati, kunyari, 1:55 lang po dati. Pero ngayon, 1:58 na po as of this recording time. So ibig sabihin, may dagdag na 3 piso po kada dolyar. So kung meron silang pinadalang 1,000, meron silang dagdag na 3,000. Kung may pinadalang silang 10,000, meron silang dagdag na 30,000 pesos. Kaya nga tuwing nagpapadala po ang ating mga kababayan ng dolyar, gumaganda rin po ang ekonomiya ng ating bansa. Bakit po? Nagkakaroon po ng tinatawag na spending power. Mas malaki ang spending ng power, ibig sabihin, may mga negosyo na talagang lalago, may mga empleyado na may trabaho, at syempre pag may trabaho na rin sila, susweldo po sila, at makakabili naman ng gamit, at syempre iikot na naman ang ekonomiya. Ang next question, paano ba nakakatulong ang mga remittances? Number one, ang mga remittances nagbibigay ng tinatawag na financial stability para sa mga OFW na family. Dahil sa pera sa abroad, nagiging stable ang kanilang pamumuhay at nakakaya nilang tustusan ang mga pangunahin na pangailangan tulad ng pagkain, upa, kuryente, edukasyon at syempre kalusugan. Pangalawa, napakaganda rin po para sa mga local businesses. Siyempre, nagkakaroon ng stimulation of the local economy na sinabi ko kanina. Kaya nga, alam mo, ang ending niyan, pag tuloy-tuloy pa rin ang pagpapadala, so, ang mangyayari po niyan, marami pong mangangarap na magkaroon ng sariling bahay. Bibili na po ng bahay at lupa. So, magkakaroon tayo ng real estate growth. Pangalawa, malaking portion po na pinapadala ng ating mga kababayan na OFW ay napupunta sa pagpapaaral sa kanilang mga anak. Pag nakakapag-aral po ang kanilang anak, nagkakaroon ng magandang edukasyon, nagkakaroon ng diploma, tumataas po ang chances po nila na magkatrabaho. Kaya kung titignan po natin, ang pagtaas po ng remittances ng mga kababayan nating OFW ay isang magandang indicator ng ating economic growth. Hindi lang to nagbibigay ng financial stability para sa pamilya, pero nakakatulong din sa buong ekonomiya ng ating bansa. Kaya kung ikaw ay isang OFW, saludo po kami at maraming salamat sa inyong serbisyo sa perang padala ninyo, hindi lang para sa pamilya, kundi sa ating ekonomiya. Sana nakatulong to at nakaliwanagan po kayo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Martes. Mga nasalanta ng Bagyong Christine sa Camarines Sur, namamalimos na ang problema, pahirapan ang pagdating ng tulong dahil sa nasirang tulay na usap-usapan dahil parang walang mga bakal ang pagkakagawa. Ilang araw bago ang unda sa ilang Dabawenyo, problemado sa napipintong pagbisita sa sementeryo. Kung hindi kasi baha, abay butas-butas ang mga nicho. Mukhang magiging maulan pa ang paggunita ng unda sa bansa. Ang Bagyong Leon kasi lumakas pa sa typhoon category. Usap-usapan naman sa Senate hearing kahapon, dating Pangulong Rodrigo Duterte, kinumpirma nga ba ang pagbuo ng Davao Death Squad na kasama pa umano ang ilang dating police officials? Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police, Police Director. Puro commander ng death squad yan. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. At basketball player na si Kiefer Ravena, ibinalandra sa social media ang bago niyang girlfriend. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sinahan. Ngayong tanghalian,
Kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas. Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Patuloy sa paghahanda ang mga sementeryo para sa nalalapit na paggunita ng undas. Ngayon pa lang, nagpaalala na ang mga otoridad kung ano ang mga pwede at hindi pwedeng dalhin sa sementeryo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Ilang gabi na lang dudumugi na muli ang mga sementeryo ng bisita dahil sa undas. Kaya naman ang mga ito, tuloy pa rin ang paghahanda. Maghahakot na lang ng mga kalat at pag-aayos sa ilang bahagi ang natitirang dapat gawin sa Manila South Cemetery. Nagkaroon na rin ng partial deployment ang lagpas 100 peace and order personnel sa paligid. Pati portable toilets, ambulansya, first aid at control stations nakapwesto na rin. Meron tayong paparating na e-bike para paghatid sundo. Libre po yun, no? Doon sa maghatid ng mga PWD, senior citizens natin at mga buntis. Meron din po tayong name tagging, yung mga bata, lalagyan siyang name tag sa wrist siguro para ilalagay din yung contact number ng guardian tapos sakaling maligaw yung bata. Bukod sa mga preparasyong ito, mayroon din daw espesyal na pag-aalay ng bulaklak na isasagawa sa mga puntod. Katulad dito sa bandang gitna ng Manila South Cemetery ang burial site ni former President Elpidio Quirino at nabanggit nga sa atin, ngayong undas ay magkakaroon ng floral tribute para sa kanila bilang pag-alala. Dumating din si Manila Mayor Hani Lacuna Pangan at Vice Mayor Yul Servo Nieto para mag-inspeksyon. Ayon sa kanila, bagaman mas maliit ang South Cemetery kumpara sa Manila North Cemetery, inaasahan pa rin ang pagdagsa ng bisita na posibleng umabot sa 500,000 ang bilang. Kaya naman pinalawig na rin ang visiting hours. Dati ho kasi is 5 a.m. to 5 p.m. Ngayon po, dahil na rin po sa mga kahilingan ng ating mga kababayan, pinalawig po natin ito from 5 a.m. in the morning hanggang 7 p.m. ng gabi. Ito po ay bukas mula October 30 hanggang November 3. Tulad sa ibang pampublikong sementeryo, bawal pa rin ang pagbitbit ng lighter at sigarilyo, mga patalim na bagay, alak, mga hayop o fur babies. Bawal na rin ang pagpasok ng mga sasakyan o motorsiklo, gitara at malalakas na sound system. Magkakaroon ng 4 na linya sa South Cemetery upang mapabilis ang inspeksyon. Mayroong linya para sa kababaihan, kalalakihan, PWD, senior citizens, buntis at express lane para sa walang bitbitin. Pero paalala pa rin ng management office. Kung darating na undas, yung mga senior citizens natin, mga lola, kung gustong dumalaw po, agahan na lang po natin para hindi po tayo sumabay sa crowd. At sa ganun ay kung maaraw, hindi po masyadong mainit. Kasabay ng pagbisita sa mga yumaong mahal sa buhay, hindi raw dapat kinakalimutan ang pagsunod sa batas para sa ikapapayapa ng undas. Mobile Journal, Merimon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Sa Davao City, lubog naman sa baha ang mga puntod sa isang sementeryo. Mula sa Panacan Public Cemetery, live na magbabalita si Bril Montalvo. Bril, kumusta ang panahon dyan at bakit binabaha? Cheryl, kahit mainit na ang panahon, may ilang sementeryo pa rito sa Davao City ang nananatiling lubog sa baha. Bewang pa ang tubig sa loob ng Panacan Public Cemetery, kaya ang ilang bumibisita tumutungtong na sa mga puntod para makatawid. Ayon sa Davao City Economic Enterprise, naiipon ang tubig sa ilang parte ng sementeryo tuwing may ulan dahil dahil na rin sa kawalan ng drainage proper. Kaya ang lokal na pamahalaan nagpadala ng submersible pump para ipasipsip ang tubig at mapahupa ang baha. Nasa 5 dekada na ang sementeryo at halos 3,000 ang nakalibing dito. Kaya simula noong nakaraang buwan, hindi na pinapayagan ang paglibing dito para sa planong renovation sa sementeryo. Samantala, Cheryl, dismayado naman ang ilang bumibisita sa pampublikong sementeryo sa Barangay Tubalan, Malita, Davao Occidental. Sa post ng netizens na si Pyramid Ugab, naabutan niyang butas-butas ang nitso ng kanyang kaanak. Sira rin ang ilang mga puntod. Ayon sa Malita PNP, inaalam na nila kung may nawawalang parte ng mga bangkay.
may balibalita kasing may nangunguha ng tuway-tuway o buto ng tao sa tuhod para gawing anting-anting. Patuloy pa rin ang imbestigasyon ng otoridad pero maglalagay na raw sila ng police visibility para sa sementeryo para maiwasan din ang ganitong insidente. Cheryl, sa ngayon ay madalang pa ang mga bumibisita dito sa Panakana Public Cemetery pero inaasahan sa mga susunod na araw ay dadagsa na dito ang dadalaw. At sa ngayon din ay paspasan na ang pagpapahupa sa mga lugar dito na binaha at nakatakda itong matapos ngayong araw. Balik sa iyo, Cheryl. So, Bril, inaasahan na talagang mapupuntahan niya ng mga tao on the 31st and November 1. Nasisiguro ng lokal na pamahalaan na maaalis nila yung tubig? Cheryl, sa ngayon nga, kung makikita mo dito sa aking likuran ay nandito ang mga personahe ng Local Government Unit of Davao para sipsipin itong tubig na dito, Cheryl, na nagpupondo dito sa sementeryo at pinapaspasan nila ito sa pagsipsip para nga yung mga dumadalaw dito ay makita nila ang puntod ng kanilang mga mahal sa buhay na pumanaw na. At kanina din, Cheryl, ay may nakita tayong bumisita dito na pahirapan sila sa paghanap ng mga puntod ng kanilang mahal sa buhay na pumanaw kasi nga nalubog ito sa tubig baha. Cheryl? Yung bang ganyang problema dyan sa Panakan ay ngayong taon lang or ilang taon na yang inirereklamo ng mga taga Davao? Cheryl, tama ka nga dyan, no? Nakausap natin ang caretaker dito sa Panakan Public Cemetery at ayon nga sa kanya ay halos taon-taong reklamo ito ng mga dumadalaw dito. Ito nga napopondo na tubig dito sa ilang lugar sa sementeryo. Cheryl? Ano ang pamatagalang solusyon dyan ng local government? Sino ba dapat ang tumututok dyan? Cheryl, kanina din ay nakausap natin ang personnel ng City Economic Enterprise at ayon nga sa kanila ay hindi na nila pinapalibingan dito simula noong nakaraang buwan kasi nga plano nilang i-renovate ito para hindi na bumaha dito sa sementeryo. Cheryl? Maraming salamat, Bril Montalvo. Samantala, pagdating sa presyuhan naman po ng mga bulaklak, abot kaya pa naman daw ngayon sa Dangwa. May option pa para iswak sa budget ang inyong bibilhin. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Denise Valdez Sancho. Nagsimula ng dumami ang mga mamimili ng bulaklak sa Dangwa ilang araw bago ang undas. Si Sheila na 5 taon ng tindera rito, mabilis nang nauubos ang mga paninda. Yung bouquet, naubos na yung bouquet. Usually ang pinakang mabilis sa amin, more on orchids. Mabenta ang mga centerpiece arrangement. Yung simple, 120 to 150 pesos kada isa. May mga one-sided arrangement din na nasa 300 pesos hanggang 350 pesos. Pwede ring magpa-customize. Ang orchids, nasa 150 pesos pa lang ngayon. Sa halagang 150 pesos, may pa 1 dozen flowers ka na. Pero sigurado raw si Ate Sheila, habang papalapit ang undas, tataas pa ang mga presyo ng bulaklak dito sa Dangwa. Depende kasi sa kung mataas yung kuha namin ng bulaklak, mataas din yung bintahan. Gawa kasi ng mga nila siguro, ginagamit siguro yung mga galing Baguio, yung mga gasolina nila, ganun. Sa ngayon, paspasan pa rin ang paggawa nila ng iba't ibang arrangements bilang paghahanda sa mga bibili sa mga susunod pang araw. Round the clock bukas ang Dangwa Flower Market pero pinakamainam daw na bumisita sa gabi dahil tuwing hapon ang bagsakan ng bulaklak. Isa pang payo ng mga flower vendor. Mag-canvas ka muna, magkano ba ang presyo nito, magkano? Kumbaga kukuha ka lang ng ideya kung saan yung magandang quality ng bulaklak tapos yung mura. Kasi yung iba dito, may mataas, may mababa. Kaya't paalala sa atin habang maaga pa, mainam na bumisita na upang maiwasan ang mataas na bilihin, maging ang biglaang dagsa ng mga tao. Mobile journalist Denise Valdez Sancho po, hatid ang luha ng balita.
At kaugnay ng undas, umarangkada na ang Safe Trip Mo, Sagot Ko assistance program ng Metro Pacific Tollways Corporation. Sandamakmak na motorista kasi ang inaasahan ng MPTC na dadaan sa NLEX, SC-TEX, CALAX at CC-LEX sa paggunita ng araw ng mga yumao. Kaya nagdagdag na ng mga tauhan para mas mabantayan ang traffic at mabilis na marespondehan ang anumang aksidente. Nag-deploy na rin ng medical response teams sa kahabaan ng mga expressway at may libreng towing service din sa mga pribadong sasakyan mula October 31 hanggang November 4. Suspendido rin muna ang mga lane closure ngayong undas at namamimigay ng libreng bottled water ang Maynilad sa mga biyahero. Sa 125 ang bilang ng patay dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine sa bansa. Dalawa rito na itala sa Iriga City, Camarines Sur, kung saan pahirapan din ang paghahatid ng tulong dahil nananatiling baha sa ilang lugar. Magbabalita, Simon Gualvez. Malakas pa rin ang agos ng tubig pero pinilit ng lusungin ng mga truck at sasakyan ang abot tuhod na baha sa bayan ng Milaor sa Camarines Sur. Halos isang linggo rin itong nalubog sa mahigit 5 talampakang taas ng tubig. Kasamang nakatawid dito ang aming news team galing Maynila patungo sa Iriga City. Sa labas ng City Hall, kanya-kanyang bilad ang mga empleyado ng nabasang dokumento. Ang makina at iba pang equipment ng dialysis center na ito, inabot din ng tubig. Sabi ng lokal na pamahalaan, ito ang unang beses na binaha pati sa sentro at labas ng City Hall. Talagang sobra pagbaha. Grabe ang accumulation ng rainwater and contributory din yung tubig galing sa Lake Buhi. Nag-overflow hindi lang yung mga creeks, streams, including our rivers. Sa tindi ng baha, nasira pati ang ginagawang bypass road sa lungsod. Maging ang Waras Bridge na nagdurugtong sa Iriga at bayan ng Baaw, hindi na madaraanan ng mga motorista at pedestrian. Halos lumampas na dito sa tulay yung umapaw na tubig mula sa ilog nung kasagsagan ng Bagyong Christine. Ang masaklap, nagiba. Hindi lamang yung mismong tulay kundi pati ang pundasyon nito dahil sa lakas ng current o ragasan ng tubig. Eksklusibong pinasok ng aming timang Sitio Montañosa sa Barangay Sagrada sa Iriga City. Halos isang linggong na-isolate ang barangay nang umapaw ang 2 ilog sa lugar. Sumakay pa nga kami ng habal-habal, marating lang ang mga bahay. Isa sa humigit kumulang 100 pamilya roon sinanay visitasyon. Mula nang ma-isolate ang lugar, kamuting kahoy at saging na lang daw ang kinakain nila. Hindi kami makatawid ng ilog. Malay naman sa iyong tindahan. Kahit sinatsaga namin. Kahapon lang sila nakatiran ng relief goods mula sa lokal na pamahalaan matapos humupa ang baha. Pero problema pa ni nanay visitasyon ngayon ang kanyang gamot na pang-maintenance sa asthma. Isa pang pangamba ngayon ng Iriga City LGU, baka kapusin na sila sa supply ng petrolyo dahil sa iniwang pinsala ng Bagyong Christine. Grabe ang demand po. And yung iba talaga, paubos na din yung mga stock nilang mga crudo. Kasama doon nasa na-stranded yung mga gasoline truck na galing pa sa ibang probinsya na hindi basta nakakatulak dito. Sa bayan naman ng Nabwa, namamalimos na ang ilang residente. Kahit mga bata, hindi alintana ang disgrasya habang humihingi ng tulong sa mga dumaraang motorista. Puro sila nawalan ng tirahan kaya nagtayo muna ng mga tent o trapal sa mismong highway. Pagsasaka ang kanilang kinabubuhay pero hanggang ngayon, lubog pa rin sa baha ang kanilang mga palayan. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Puspusan na ang clean-up drive ng DPWH sa mga kalsada at tulay para matiyak ang ligtas na pagbiyahe ngayong undas. Kabilang dito ang mga naapektuhan ng Bagyong Christine. Simula October 31 hanggang November 2, magdideploy rin ang ahensya ng Lakbay Alalay Teams. At kaugnay niyan, magkakausap natin si DPWH Secretary Manny Bonoan. Magandang tanghali po sa inyo, Sec. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl, at magandang tanghali po sa ating mga kasubaybay. Sek, makikibalita po muna kami doon po sa lagay ng mga kalsada at tulay matapos nga itong paghagupit po ng Bagyong Christine. May mga sarado pa rin ba?
Well, Cheryl, sa huling talaan namin, as of 6 o'clock this morning, I received an update dun sa status ng mga natin. Out of the 99 national roads that were closed, actually, kasagsagan ng Typhoon Christine, there remains, I think, about 13 national secondary roads na remain closed because of some, mga malalaking pagbaha pa rin at saka yung mga landslides areas. Meron natang tatlo pa sa Region 5, meron ding isa sa Cagayan, meron din dito sa Region 4A, Batangas and Cavite. Yung mga areas na yan na may medyo talagang dinamaan ng malaking pagbaha. One good thing is actually yung main line natin, yung Maharlika Highway, is now passable to all types of vehicles from Manila all the way to Sorsogon, no? For now. In the meantime, actually, we are just waiting for some time actually na mag-subside lang ng konti pa yung mga tubig baha at posposan din namin i-clear out as much as we can. Actually, dito sa mga road closures due to landslides, fallen trees, and yung mga rockfall, mga ganon. In the meantime, actually, there are two road sections that naging challenge sa amin. Isa doon sa Camarines Sur. I think merong isa doon na nawasak yung tulay. At dito rin sa Batangas na meron ding nawasak din na mga tulay. So, ginagawa lang namin ng remedy for the time being para magkaroon lang ng connection for now before we start constructing the new bridges. Sec, na-mention nyo na po yung sabi nyo na isang tulay sa Camarines Sur. Ito po yung nag-viral na larawan at video na bumigay na Waras Bridge sa Baaw to Iriga City. Ano po? At ang sinasabi po kasi, Sec, doon po sa nag-viral, ang kapansin-pansin daw po, wala itong bakal. Napa-inspeksyon nyo na po ba ito? Parang lumalabas po na... Na-inspeksyon na namin ito. Ano po ang naging resulta? Sa kasi sinasabi po, substandard daw po yung tulay. Well, siguro, I don't know kung ano yung investigation nila, but itong Waras Bridge is an old bridge. Old bridge na ito, and this is actually due for replacement. And we were just about to replace it actually, Cheryl, no? Naabutan lang kami ng itong baha sa Region 5 at unfortunately na wash out, no. So anyway, I think it is due for replacement. So actually talaga yan, may punto na kami dyan, and anytime soon we will be starting to implement yung construction of a new bridge po. In the meantime, while we are constructing yung new bridge, we will, sabi ko doon sa mga tao namin, to make a temporary bridge muna para magkaroon po ng connection muna papunta sa Silay. Matawiran man lang po ng mga tao. Ano po, Sec? For now, for the time being, yes, opo. Pero, nga po, sabi nyo, luma na and it was time for replacement. Pero still, doon po sa pag-iinspeksyon at pag-iimbestiga, you might wanna look into it. Yung pong sinasabi na parang wala daw pong mga bakal at substandard. Kahit na po luma, kung substandard naman, dapat may managot pa rin doon. Hindi po ba, Sec? Siguro naman po. We will try to investigate. Kasi I don't know kung meron pa rin yung mga remnants ng tulay. I don't know kung who is actually undertaking the assessment na sinasabi natin, but I will make sure na yung mga tao namin will have to look into kung ano yung allegations po on substandard structures, no. I think these are yung old bridge nito, maybe about 20 years old na po ito. So it may be a different standard of bridge construction at that time. So I think we will just have to look into it. Opo. That's good to know. What is important now is actually that we are going to replace it with a new bridge anyway. All right.
Isa pa pong issue na kausap din po namin ng mga ilang LGUs. Gaya po ng Noveleta, Cavite, kahapon po si Mayor Chua na nangangailangan ng heavy equipment dahil nga po sa makapal na putik matapos po ang pagbaha. And baka po hindi lang din ang Noveleta ang nangailangan o humingi po ng tulong sa DPWH pagdating po sa mga heavy equipments. Natugunan po ba yung mga request po nila? Yes po, natugunan. I was just given a list of heavy equipment that came from National Capital Region po dito sa Metro Manila na ipinadala po sa Region 4A para tumulong doon po sa recovery project natin doon sa Cavite and Batangas. So tumutulong po sila ngayon doon para mapabilis po yung pag-clearing out ng mga mga damaged road sections doon. Mga nasarahan ng mga sections po doon. Hindi naman po ba kinulang? Tulong-tulong po. Hindi lang po yung galing sa Laguna, sa Batangas and Cavite, pati yung gagaling po sa ibang regional ibang district sa Region 4A, tumutulong po silang lahat doon ngayon po. I had a meeting with the regional office and district offices yesterday with everybody within Region 5 na sinabi ko sa kanila pagtulong-tulungan po nila lahat. Sek, hindi naman po ba kinulang ng heavy equipment ang ating ang ahensya? I don't think so po kasi I think they have enough equipment and besides actually ganito po kasi instructions ng Presidente kung po pwede, kung medyo kulang yung equipment, can we ask actually the help of the private contractors na who are undertaking several projects in the region na tumulong muna doon sa clearing operations po. So I think we should have enough actually equipment now to respond actually sa pangangailangan nila po din sa area niya. At ngayon pong mag-uunda, Sek, paano tinitiyak ng DPWH ang ligtas at matiwasay na pagbiyahe ng ating mga motorista naman po? Well, usual po dito, we always have the DPWH yung program namin for Lakbay Alalay that tinignan po namin yung mga main roads sa lahat ng throughout the country na titingnan namin the motorability of yung mga roads natin. Of course, yung mga damaged roads, actually we are doing our best to clear them out para to restore yung traffic mobility in this areas, even if it is only temporary for the time being, mga nasalanta po ngayon. But rest assured that we are doing our best actually na kailangan natin na ma-restore yung traffic, lalo-lalo na itong ondas po. Marami pong salamat sa inyong oras, DPWH Secretary Manny Bonoan. Susunod, dating Pangulong Rodrigo Duterte nilinaw na wala silang relasyon ni dating PCSO General Manager at retired Colonel Royina Garma. Sadyang malapit lang daw siya sa mga pulis. Alam mo kasi, pag tao ko, alam nila yan. Parang close mo talaga. Kasi ganun ako mag-trato dito sa pulis. At bagong host ng Face to Face, ipinakilala na. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Mga kapatid, get your beer mugs ready at makisama sa isa na namang selebrasyon ng Oktoberfest. Bidang-bida ang German culture sa 84th Oktoberfest kasama ang German Club Manila na ginanap sa Soler North this weekend. With the theme Prost, talagang mapapa-cheers ang lahat dahil sa handog na iba't ibang putahe. Ayon nga kay Vice President of Culinary ng event na si Sebastian Kellerhoff, lahat yan ay authentic German food. The cabbage is from Germany. We have 80% of the ingredients are from Germany, yes.
Bukod sa salo-salo, nagmistulang party din ang event dahil sa non-stop na jamming featuring songs all over the world. Mapabata man o matanda, Pinoy man o hindi, game na game ang lahat para makisabay sa sayawan at kantahan with the German singers. At syempre, hindi makukumpleto ang Oktoberfest kung wala ang bida ng selebrasyon, ang beer. Ilang mga kilalang personalidad at artista din ang dumalo sa nasabing event. Talagang na-feel ko na parang nasa Germany kami. Na-experience namin yung culture through their music. So we're very happy. We're enjoying the night, the food, everything was great. Dagdag naman ni Chef Sebastian, talagang Oktoberfest is not an event to miss. If you didn't try the Oktoberfest this year, we're looking forward that you are trying the Oktoberfest next year. It's truly a night to remember. Kaya para sa mga hindi nakasama dyan, huwag mag-alala dahil babalik pa sila next year. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita. Sa kauna-unahang pagdinig ng Senado tungkol sa war on drugs kahapon, kinumpirma ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may binuo siyang death squad noong sa Davao para labanan ang mga kriminal. Pero itinanggi niyang iniuutos sa mga ito na patayin ang mga drug suspect. Magbabalita si Mayan Los Baños. Meron akong death squad, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang gangster, utusan ko, patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Ito ang inamin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagharap sa unang pagdinig ng Senado kaugnay sa war on drugs. Alkalde pa lang daw siya nang buuin ang death squad para labanan ang mga kriminal. Mga dating police chief daw sa Davao ang namumuno rito. Yung isang senador, yan nakaupo niyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Pero nang klaruhin ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Coco Pimentel, may sarili kayo ngayong tinayo na hit squad. Is that what you're trying to tell us? Para hindi po kami nalilito po. I mean, can we be very clear? Hindi naman death squad. Basta alam ng tao sa Davao na nadyan ako. At magkamali ka and you commit a heinous crime at walang mapuntahan yung agrabyado, ako yan. Itinanggi rin ng mga dating hepe ng Davao Police maging Senador Bato de la Rosa na may death squad. 100% joke talaga yung sinabi niya. And in fact, binawi naman niya afterwards. Sinabi niya na hindi kasama ang pulis sa death squad. Natanong naman ni Senator Risa Hontivero si Duterte kung siya ba'y may direktiba sa mga pulis na pumatay noong war on drugs. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Yan ba ang trabaho ng pulis? Na pumatay ng mga suspected criminals? Pag lumaban. Para mapatay, para masabing nanlaban. Correct. Correct. Para ito sa very incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, if I may say as a civilian, sa professional police. That's your view, It's not my view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on the record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. At kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Lalo pang nagkainita nang tanungin ang dating Pangulo kung inaako niya rin ba ang responsibilidad sa pagkamatay ng ilang biktima ng extrajudicial killings. Kung sabihin ko, I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to a normal Mr. Chair, trying level. to pin me down on Mr. Chair,
You are pinned down by your own statements you of cannot. October. You have to pin me Mr. down Chair. I'm not trying to pin you down lawfully. on The exchanges are no longer productive. Mr. The hearing Chair. is Do not suspended. pin me down on semantics. Bandang huli, humingi rin ng tawad ang dating Pangulo. I would like to express my apologies, especially to Senator Ontiveros, kasi sensitive sa mga ganitong, yung karakter ko ho, gano'n talaga. Bastos ako. Walang hiya ako. Hindi ako sensitive. Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin ng seryosong bagay ng war on drugs sa extrajudicial killings. Humarap din sa pagdinig ang tiyuhin ni Kian de los Santos, ang 17 taong gulang na nasawi sa war on drugs noong 2017. Sabi ho ng mga pulis sa kanilang report ay bumunot ng barel, lumaban si Kian de los Santos. Sa pagdinig ng mga kaso, hindi ho yun totoo. Napatunayan po namin sa korte na si Kian ay hindi nanlaban. Itinanggi niya ring sangkot sila sa iligal na droga. Kilala ho kami bilang mga saksi ni Jehovah na nagbabahay-bahay, kumakatok sa mga pintuan at nagbabahagi ng salita ng Diyos. Aminado naman si De La Rosa na nadamay lang si Kian sa police operation. Pero nanindigan siyang ayon mismo sa mga pulis, ang ama ni Kian ay gumagamit talaga ng iligal na droga. Itinanggi rin ni Duterte sa hearing at tinawagan niya noong 2016 si dating PCSO General Manager at retired Colonel Royina Garma para maghanap ng miyembro ng Iglesia ni Cristo na papamunuan ang war on drugs. I hate to say this, but nagsisinungaling yung gagang yun. Bakit ako mamili ng Iglesia ni Cristo? Wala akong pakialam kung anong relihiyon ninyo. Trabaho kayo dyan. Itinanggi rin ng dating Pangulong ibinunyag ni Garma na umano'y reward system sa mga pulis na makakapatay ng drug suspect. Sa tanong tungkol sa relasyon nila ni Garma, alam mo kasi, pag tao ko, alam nila yan. Parang close mo talaga. Kasi ganun ako mag-trato dito sa pulis eh. Humarap din sa pagdinig si dating Mandaluyong Police Chief Colonel Hector Grijaldo na isa sa mga iniimbestigahan kaugnay sa pagpatay ni dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Ibinunyag ni Grijaldo na kinausap daw siya ng ilang kongresista at tila gustong magsinungaling para kumpirmahin ang reward system. Sa isang pahayag, mariin namang itinanggi ng House Quadcom ang paratang ni Grijaldo. Para sa 1PH, Mean Los Baños, News 5. Sinusuyod na ng mga otoridad ang buong lawa ng Taal para hanapin ang 6 na residente ng Balete, Batangas na natabunan ng landslide at dumiretso sa lawa. Kanina, sinisid na ng mga rescuer ang lawa. Hinihinala kasi na baka natabunan na ng putik sa ilalim ang mga biktima. May mga umiikot na ring bangka sa mga kalapit na pampang. Wala ring tigil ang K9 units sa paghahanap sa pinangyarihan ng landslide para makahanap pa ng natabunan ng lupa. Bago matapos ang taon, nakikita ng Pag-asa na may 6 pang bagyong papasok sa bansa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. 12 bagyo na ang naitala at tumama sa bansa mula Enero hanggang ngayong buwan ng Oktubre. Hindi pa man tayo tuluyang nakakabangon mula sa hagupit ng bagyong Christine, heto't may panibagong paalala ang Pag-asa para sa huling 2 buwan ng taong 2024. Ang mga eksenang malawakang pagbaha at pagbayo ng malalakas na hangin, posible raw mangyari ulit sa mga susunod na buwan. Paliwanag ng Climatology Division ng Pag-asa, meron pa kasing hanggang 6 na bagyo ang nagbabadyang makakaapekto sa bansa. Dahil nakadalawa na tayo ngayong October, likely mga hanggang 6 na po yung maximum na number ng tropical cyclone inaasahan natin bago magtapos ang taon. Inaasahan natin last quarter, mas malalakas at may tendency na tumawid po ng kalupaan nating bansa.
Sa Tropical Cyclone Climatological Tracks ng Pag-asa para sa buwan ng Nobyembre at Desyembre, karaniwang tumatama sa lupa ang mata ng bagyo. Tinatawid nito ang kalupaan at unang tinatamaan ang silangan ng Luzon at Visayas, lalo ang Calabarzon, Bicol at Samar provinces. At ngayong ramdam na ang paunang epekto ng La Nina, nakikita rin ang posibilidad na mas malalakas ang bagyo na maaaring tumama sa bansa. May posibilidad na magkaroon ng mga super typhoon categories yung ating mga bagyo, lalong-lalo na sa last quarter ng taon. Nakikita naman na natin yung epekto, yung precursory ng La Nina. So, ibig sabihin, it's still we could experience na ngayon yung La Nina-like conditions. Dagdag pa ng Pag-asa, kapag may La Nina kasi, mas itinutulak ng hangin ang direksyon ng bagyo palapit sa kalupaan ng bansa. Malaki rin ang epekto ng umiinit na karagatan malapit sa Pilipinas para lumakas ang bagyo hanggang typhoon at super typhoon intensity. Hindi na bago sa atin ang malakas na epekto ng bagyo. Kaya ngayon pa lang, paghandaan na yan. Pero kasabay ng ating paghahanda ay ang pagtutok kung paano ba mababawasan at masusolusyonan ang pinsalang maaring iwan ng bagyo. Mobile journalist Francis Orcio po, hatid ang mukha ng balita. Samantala, ganap ng typhoon na ang binabantayan ngayon na Bagyong Leon. Para sa update, magkakausap natin si Pag-asa weather forecaster Veronica Torres. Magandang tanghali sa iyo, Veronica. Bigyan mo kami ng update dito sa Bagyong Leon. Magandang tanghali din po sa inyo, Ms. Cheryl, pati na rin sa ating mga taga-subaybay. Ito ang si Leon ay nag-intensify na into a typhoon category at nasa waters east of Cagayan. Kaninang alas 10 na umaga, itong sentro nga niya ay nasa layong 555 kilometers east ng Tuguegarao City, Cagayan. Nagtataglay ng lakas na hangin na 130 kilometers per hour at bugso na aabot sa 160 kilometers per hour. Dahil nga rin dito kay Bagyong Leon ay signal number 2 nakataas sa Batanes, Babuyan Islands, eastern portion ng mainland Cagayan at ang northeastern portion ng Isabela. Signal number 1 sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, nalalabing bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Aurora, northern portion ng Quezon, kabilang ng Polillo Islands, Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur, Catanduanes, eastern portion ng Albay at ang northeastern portion ng Sorsogon. Meron nga din tayong mga heavy rainfall na inaasahan. So, naglabas tayo ng heavy rainfall warning kanina or naglabas tayo ng weather advisory kanina kung saan intense to torrential rains ang posible sa Batanes at Cagayan kabilang na ang Babuyan Islands. Heavy to intense sa Ilocos Norte, Apayao, Isabela, Occidental Mindoro at Antique at moderate to heavy sa Ilocos Sur, Abra, Kalinga, Calamian Islands, Romblon, Negros Occidental, pati na rin sa May Aklan. So ito ngang pinakamataas na tropical cyclone wind signal na pwede nating ilabas during the passage of Leon ay signal number 3 or 4, pero hindi nga natin nirule out yung pagiging super typhoon nito, kaya po hindi rin natin nirule out yung pagtaas ng signal number 5. Veronica, sa kilos nito, inaasahan bang magla-landfall o hindi ang Bagyong Leon? Opo, so inaasahan natin, posible yung close approach nga nito sa Batanes, Babuyan Islands. So yung landfall o hindi kaya yung sobrang pagiging malapit or ang pagdaan nito sa may Batanes, Babuyan Island area ay hindi po natin nirule out. Pero hindi naman natin nakikitaan ng pagbaba ng kilos at mas makaapekto pa sa sa northern sections ng Luzon. Opo, sa ngayon, nakikita, although sa cone of probability natin, more on extreme northern Luzon yung posibleng mapuntahan ng sentro netong bagyo. Subalit naman, kahit hindi siya masumubsub pa, pababa, yung mga paulan naman ay posible pa rin sa mga northern Luzon, central Luzon area po. And also kahit sa malaking bahagi ng Luzon at ilang parts ng Visayas area po. Gaano ba kalawak? Kasi itong si Bagyong Christine, parang mahigit 700 kilometers yung kanyang radius. Itong si Typhoon Leon. Itong si Leon naman, umabot ng 640 kilometers yung kanyang radius po. Although, ito kasing si Christine, ang kaibahan niya kay Leon, si Christine ay tinawid niya yung landmass ng Luzon. Ito namang si Leon, either kung magla-landfall siya sa extreme northern Luzon or magpaparallel or dito siya medyo may kalayuan pero
yung kanyang rain bands or pwede rin yung kanyang trough ay magpaulan pa rin po. Marami rin bang ulan na dala itong si Typhoon Leon kumpara sa kay Bagyong Christine? Apo, comparing kay si Leon kay Christine, so mas mababa yung chance nitong si Leon na magdala ng mga mas malalakas na pag-ulan kay Christine. Gawa nga ni Christine na naglandfall at naging mabagal pa nga siya habang lumalapit sa bansa natin. Kaya although kailangan natin, kahit hindi natin nakikita yung sobrang daming pag-ulan nitong si Leon compared kay Christine, kailangan pa nga rin natin mag-ingat lalo na sa mga inulan ng malalakas ng mga nakaraang araw or nung nakaraang linggo dahil nga posibleng saturated na yung lupa, so prone yun sa landslide at flash flood po. Ito na ba yung peak ni Leon na mararamdaman natin or kailan, anong araw yung pinaka-peak ng bagsik nitong bagyong si Leon? Ano-anong mga probinsya ang talagang kailangan maghanda? Opo, around Thursday, yung Wednesday or Thursday, pinakamalapit ito sa may Batanes, Babuyan Island. So kailangan maghanda ng mga nasa may Northern Luzon area, pati na rin sa may Central Luzon. And also, kahit may kalayuan ito sa may NCR at Southern Luzon area, mag-ingat pa rin nga tayo sa mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Dahil mahahagip pa rin ng outer rain bands, ano? So Tama generally, ano ang asahan ng panahon ng buong Pilipinas pagdating ng undas? Opo, kung titingnan naman po natin yung ating weather outlook, so ngayong undas sa Metro Manila until Thursday, posible yung tomorrow and Thursday, doon posible maging maulan sa Metro Manila. Pati na rin sa malaking bahagi ng Luzon. Although sa may western section ng Luzon at Visayas, posibleng hanggang Thursday yung mga kalat-kalat po na pag-ulan, pagkita at pagkulog. Ito bang si Bagyong Christine, papasok pa nga sa loob ng PAR at may chance pa ba tayong nakikita magkaroon ng Fujiwara effect o yung magkakaroon ng interaksyon itong si Typhoon Leon and Bagyong Christine? Opo, yung dating si Christine na nasa loob ng ating PAR ay malayo na po sa ating landmass at mahina na siya kaya mababa na po yung tsansa ng pagbalik po nito sa ating PAR. Okay, that's good to know. Maraming salamat for the update. Pag-asa weather forecaster, Veronica Torres. Tuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi ng Alagang Kapatid Foundation ng tungkol sa mga sinalanta o pagbibigay ng tulong sa mga sinalanta ng Bagyong Christine sa Bicol. Kahapon namahagi tayo ng food packs, hygiene kits at inuming tubig sa mga kapatid natin sa Barangay Bulusan sa Libon, Albay. Pinahiram din ng Alagang Kapatid ng handheld radios ang 2 pulis sa Bula, Camarines Sur. Malaki ang naitulong nito para maiayos ang daloy ng trapiko. Sa mga kapatid po natin na gusto pa rin tumulong, maaari pa rin po kayo magpadala ng inyong mga donasyon sa bank accounts ng Alagang Kapatid Foundation. Pwede nyo rin pong i-scan ang QR code na nasa inyong screen ng mga TV. Magandang tanghali mga kapatid. Nag-alay ng dasal si Pope Francis para sa mga sinalanta ng Bagyong Christine dito sa Pilipinas. Ayon sa Santo Papa, malapit daw kasi sa kanyang puso ang mga Pilipino na puno ng pananampalataya. Kayo mga kapatid, anong prayer nyo para sa mga sinalanta ng bagyo? Samahan nyo ako at magtatanong tayo dito. Magtulungan sila at malayo sa mga disgrasya. Abangon sila ulit at huwag mawala ng pag-asa. Para sa kanila po, matulungan po, bigyan ng mga kailangan po nila. Panalangin po dyan ay maging maayos na sila, mawala na ang bahanan sa kanilang bayan. At isa pa po, walang makasakit ng bawat isa, bata o matanda, at saka mabigyan sila ng pangangailangan nila. Mag-iingat na lang pa rin sila. Ako ang inyong hari ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Makikilala natin ang
ng bagong K-Face to Face at si Kiever Ravena. May pa-hard launch sa bago niyang relasyon. Yan at ang iba pa sa report na ito. In a relationship ng ang basketballistang si Kiefer Ravena. Sa Instagram, ibinahagi niyang sweet photos kasama ang beauty queen na si Diana Mackey. Sinamahan niya rin niya ng infinity symbol. Si Diana naman, na dating PBB housemate, nag-post din sa kanyang Instagram para batiin si Kiefer ng happy birthday. Sa bandang dulo, sinamahan pa niya ito ng mahal kita. Ipinakilala na ang bagong host sa harapan ng may K sa Face to Face. Walang iba kundi si Corina Sanchez. Makakasama niya rito sina Donita Knows na pampagaan ng mga intense na moment. Pag may gulo ng konti, mabigat na mga sitwasyon ay eksena. Siguro doon ako eksena para maging light naman, diba? So alam na bilang komedyante, so kailangan i-handle natin yung mga bagay na kahit mabigat na, kailangan natin pagaanin yung mga bagay-bagay. Kasama din sa makeover ng Face to Face ang singling Season 1 Grand Winner na si Marimar Tua. May siyang ibirit ang mga kantang naaayon sa harapan ng bawat episode. Super duper excited ko po talaga para po sa bagong proyekto po na ito. Kasi nung naalala ko pa lang po, bata pa lang ako, pinapanood ko na po talaga yung Face to Face. Magkakaroon din ng malaki na makeover pagdating sa mga tagapayo. Hindi na kami kinoconsider na trio tagapayo, kundi harapang tagapayo. Kasi parang pati kung may mga medical conditions yung ating mga CS, bibigyan natin ng pagkakataon na matulungan din sila. Pangako naman ni Dr. Love o ni Brother June Banaag. Kaabang-abang ang mga episode sa programa. Akala ko marami na akong alam sa experience sa buhay. Pero pag pinakinggan mo yung story ng mga guests ninyo, kaiba yung story nila. May ibang pananaw na matututuan ka. Simula sa November 11, Lunes hanggang Biyernes sa 1PH at TV5, ang Face to Face. Sanib puwersa naman ng Viva Communications at MQuest Ventures sa pagbibigay ng dekalidad na entertainment content production. Pumirma na sila ng joint venture agreement. Kaya simula sa 2025, asahan ang mas maraming bagong entertainment shows sa TV5. Wagi ang Freedom Boat coverage ng Signal TV bilang Best Special Event Coverage sa 46th Catholic Mass Media Awards. Kwento ito ng paglalayag at mga kinakaharap na hamon sa West Philippine Sea. Panalo naman ang Frontline Pilipinas ng TV5 bilang Best News Program sa CMMA. Congratulations mga kapatid! At yan ang latest sa showbiz. Magkita-kita tayo bukas sa studio mga kapatid. Ta-ta! At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali hanggang bukas dito sa Balitaang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.